Kakaloka talaga 'to. Kainis, tangina, hanggang kailan tayo magtitiis sa ganito? Ay, dapat mawala na lang siya. Hindi ko alam kung matatapos niya yung ano, kung matatapos niya hanggang 2028. Matatapos I can't niya, imagine yung itsura ng Pilipinas. natapos nga ni Cory yung term niya. At what cost? Well, kasi kasama ng cost mo kay Cory. Pero kasi yung kay Tita Cory, walang ano nun, walang threat na kagaya nitong ano, no, nitong mag-World War III daw. 'Di ba? Nakakatakot lang yung ano, nakakatakot lang sas yung I hope when Filipinos wake up, it is not too late to stop yung Ukrainization natin. Kasi baka mamaya, yung time na magising yung mga tao, yun rin yung time na wala ka na rin magawa doon sa It's too late. It's too late. And I feel that we're running out of time. Alam mo yun? Wala na. Ako na ba ako ng bunker? Mag-ipon ka na lang para pwede ko umalis ng Pilipinas. Yun yung kasimple. Pero ang ano niyan, ang ano niyan si Bongbong. Wala na yan. He's compromised. As simple as that. At wala nang chance to really parang change yung ano. Ito yung salita niya sa Australia, parang tingin ko ano na yun eh. No turning back na yun eh, no? Yun na yun eh, yun na yung ano niya eh. Yun na yung direction niya eh. Nakakatakot at nakakaawa ang Pilipinas. Proud talaga siya, girl. Binabasa ko yung balita. Proud talaga siya na descendant sila ng pirata. Sabi ni DM Mens, aren't our military men not bothered by all these? Na pinain ang bayan sa gera. I think bothered po talaga yung military men natin. Kaya nga daming nilagay sa freezer. Bothered yung military men natin doon sa pag-handle ni BBM ng local affairs natin. Bothered talaga. At klaro-klaro to. Kasi nagsalita na yung mga retired officials eh, na madaming nilagay na mga active officers, no, colonel to generals na nilagay nila sa freezer. Kasama na raw sa Asian country ang Australia. Sabi ni Bongbong. Asia Pacific. Baka yun yung inaano niya. Sabi niya pag Asian countries, sinakasama na din ang Australia. Bakit? Hala ba ka? Sa sarili niyang kontinente yun. Bakit? Pero usually pagka ni-refer mo yung Asia Pacific kasama Australia, di ba? Ina, ang bobo ni Marcos. Hindi si Marcos Sr., ang bobo ni Marcos. Ni Bongbong. Sabi ni Ched, Moms, Joey, and Sas, if war breaks po, asa na yun? Will you be moving your loved ones away to another country? Sabi ni Ched. Well, when war breaks, everyone will be conscripted. Well, unless nakatulad ng Ukraine na pinaalis nila yung mga babae at matatanda at mga bata. But all males, 18 and above, cannot leave. So, when war breaks, wala po kayong choice. You will be disbanded. Kung gano'n yung policy. Paano kung policy? No one can leave. O, baka ka. O, hindi po pwedeng hindi ka lalaban. Dahil pag hindi ka lumaban, kukulong ka nila. Ganun po. Ano ba?
Magiging defector ka. Hindi defector. Ano ba to? Anti-conscription? Parang may ganun eh. Hindi ka nag-answer dun sa call. Oo. Hindi ka nag-answer dun sa parang... Unless isa kang conscientious objector. Yung conscientious objector, dapat meron kang grounds kung bakit hindi ka bakit ayaw mo. Hindi ka pwedeng i-conscript. Usually, ang number one reason doon is religion. Religious reason. Parang si Muhammad Ali, di ba? Mm-hmm. Yun yung niya, yun yung objection niya noon dati sa pag-enlist sa Vietnam War. Ang tawag dito, mahirap kasi, sa akin kasi, ang laki ng pamilya ko eh. At yung ipon ko ay hindi kayang sagutin ang plane ticket ng lahat ng family members ko. Ayun. So, yun. So, I'll die trying. Ganun ang mangyayari. And, well, syempre, yung iba na kaya at afford na kung feeling niyo imminent na yung war, even before it becomes official, mag-aalisan na, 'di ba? Yung mga may kaya afford yun. I mean, pag umalis kayo, isang truck kayong aalis, syempre yun sa pupuntahan ninyo, you would need to have enough provision para dun sa entourage mo. Ganyan. Pero, ayun nga, ibang usapan, kapag ka nag-break na yung war, sabagay yung question kasi when the war breaks eh. Pagka yun nga, pag nandyan na siya, paano pa magkakaroon ng, wala na opportunity na magkaroon ng alisan. Dapat before mag-break. Ayun. But even in that situation, na before mag-break yung war, I don't think I can afford it. So, yun ang, ewan ko sa inyo, no? Ayan. Ikaw raw safe ka kasi nasa China ka na. Magiging safe ka na daw. Just me. Nakakaloko ka. Ang hindi ko marami akong mga nakilala at saka na-meet nung eleksyon ng mga BBM supporters, mga Marcos supporters. Na I really want to know now with this direction we are taking as a country. Paano nyo naaatim na maintindihan na tama yung ginagawa ni BBM? Dahil mahal lang nila si BBM. Gano'n kakawawa yung mga taong ganito? Dahil mahal lang si... Walang love life? Diba? Ano yun? Ano yun? Diyos may iba. Hindi po justification na loyalista ka. Diba? Actually, pwede naman mag-exist yung loyal ka pero hindi ka ganun katanga eh. Kasi, meron din ako mga kilalang loyalist. Disappointed sila kay BBM. Pero hindi na lang sila kasi dahil meron pa rin silang simpatya kay BBM. Ang ginagawa na lang nila, dahil alam nilang mali, di na lang sila sasalita. Ganon. Ang hindi ko gets, yung mga bakla, wala kayong nakikitang mali talaga. Nagising na ba si Dimla, sabi ni Garasuna? Hindi ko alam. Pero yung mga diehard BBM, yan rin yung naniniwalang kaaway natin ng China eh. Sila rin yung Gina maghanap ng gulo. At willing na ipakita ang kabayanihan kuno sa pakikipaglaban sa China. Shit. So yun ang eksena niya. Bakla, ano na to, this is
We live in pulveronic times. Totoo. Si Mami Laika. Nung nakita niyo yung picture ni BBM na nagre-wreath laying sa Australian soldiers. Ano to? Tangina, bangag! Bangag! Ano to? Diyos me. Ito yung ang nakakaloka kasi doon, yung wreath laying niya sa Australian soldiers. Kakatapos lang ng issue na yung Lanao soldier, yung mga soldiers sa Lanao, na balitaan mo yun, Sas, yung may 6 na soldiers na nagkaroon ng enkwentro sa Maute. It was not just any other enkwentro ha. Medyo talagang mabigat na enkwentro to. Kasi yung 6 na soldiers, lasog-lasog ang katawan, sunog, decapitated. Ganun yung mga itsura nila. So hindi lang sila namatay dahil nabaril. Na ano sila, kumbaga talagang yung pagkamatay nila, talagang may grabe yung inabot ng katawan ng mga sundalo doon. Na, hindi man lang siya nagsalita until nung nag-vlog siya at may nagtanong about the Lanao soldiers. Ano masasabi niya doon? Ganon. Pagkatapos parang wow talaga. Tapos sabi ko sa Australia, talagang naisingit sa schedule, di ba? Talagang parang, Diyos ko. Sino? Kaninong presidente ka ba? Di ba? Kaninong presidente ka ba? Sino ba pinipis mo? Ako talagang pagsawal ko pag bobo yung comment. Tinabla ko na agad, girl. Parang, kasi lalo na pagpupunta ako ng wall nila, tapos wala naman silang pinupost ng mga about sa political issues. Ibig sabihin, Bex, mga bored lang to sa buhay nila. Tinabla ko talaga. Lalo na yung kung nabalak kayo, ibig sabihin ang bobo ng comment ninyo or nag-post kayo ng kung ano-ano. Kasi ganun ako, tinitingnan ko, mayroong kumukontra sa akin. Tapos pupuntahan ko yung wall. Titingnan ko, may paninindigan pa talaga to sa buhay. Tapos pag nakita ko, mga pinupost lang, mga kumakain na ng pansit, or nagaganyan, tapos wala namang paninindigan sa sariling wall, block! Parang, sabihin, wala kang paninindigan sa sarili mong wall, tapos maninindigan ka sa wall ko. Ano yan? Diba? Ganun lang kasi yun. Pag wala kang paninindigan sa sarili mong wall, tapos may epal ka sa wall ng iba, ano ka? Troll ka lang. Troll lang yun. So ako talaga gano'n ang ginagawa ko. Tapos may mga gimmick na sila ngayon, Joe, yung kailangan, yung i-debate ka nila para sabutin mo yung mga Ensaymada vloggers. Magpo-post ng screenshot. Sabi ni ganito, ganyan ka daw. Parang, lubay ako ng kanto. Alam ko yung mga ganyang galawan. Block! True. Ganun sila eh. Actually, marami nga nag-ano eh. Pakitin mo si Mami Laika. Pakitin mo si Mami Laika. Mami Laika, akit ka. Mami Laika, nandiyan ka pa ba? Mami Laika, alam ko gising ka pa. Kasi 1:30 pa lang. That's just good. I have no respect for this president. Wala na ako talagang kahit isang karitig na parang, ina, you don't have any sense of respect for our ancestors. Ay, talagang shit. Yun. Desperate yung sas ngayon eh, yung mga tambalos-los vloggers at saka super desperate nila. Na meron silang massive campaign to talagang grabing batuhan ng putik kay Inday. As in yung sobrang nakakasuka talaga na kwento na nalalalaki daw si Inday, yung mga ganon. Tapos ang tawag dito, tinitrigger nila yung mga DDS vloggers na sagutin. Kasi nga gusto nila na, I don't know, gusto nila ng engagement, ganyan, so wala naman sila mga engagement eh. Ayun. Pero sobrang nakakadiri yung nila, sobrang nakakadiri yung ganito na lang ang political discourse. Hindi pa rin nila matapatan si Maharlika. Hindi pa rin nila matapatan si Maharlika. Wala eh, kasi rin yung Mother Dragon eh, yung wala. Hindi, kasi si Maharlika consistent. Oo. Pag ganun kasi, pag consistent ang stand mo, Bex,
Kasi si Marita kasi, pinapanood ko talaga yan noon. Kasi naaliw ako din kay Mother Dragon noon pa. Noong ano pa yan, noong Balikbayan Box. Yung friend ko pa, sabi ko nga, yung friend ko pa yung sa Luneta, yung nagbigay sa akin ng video, nasa ano ko noon nasa Netherlands ako. Sabi ko po, nakakaloka si girl. Talaga, nakakaloka si girl. Sabi ko, ganyan. Tapos pinapanood ko yan, tapos talagang, ano talaga siya, girl, inaaraw-araw niya yan si Pinoy na yun, ganyan. Actually, nung panahon din ni Duterte, inaaraw-araw niya rin, pag may nakita siyang balino, pag meron siyang, inaaraw-araw rin niya yun noon. Tapos, kaya nga sabi ko, pag binalikan mo yung mga ni Maharlika, consistent siya, tapos kasi kay Maharlika kasi, pag nagkamali yan, inamin niya, oy, sorry, ganito nagkamali ako, ganyan, inaano niya. Nag-aano siya, nag-retract siya, or kung may binago siyang style, mag-explain siya, napakahaba, so maliliwanagan ka kung, bakit ba nagbago si Maharlika, ganyan. Kung consistent si Bex, alam mo yun, consistent si Mother Dragon. Itong bakla, itong mga enzymada, may start ka pala dahil. Oo, yung parang, die hard DDS to dati. Ano nangyari dito? Ba't ganito to? Kasi hindi mo naiintindihan kung bakit may shift. May start ka pala sa issue na yan. Bakit hindi ka namin narinig noon? True. Or, ba ganito ang stand mo? Bakit iba ka na? Hindi nila pinapaliwanag. So, ngayon, yung wala silang sense of ownership. Yun eh. Kaya wala silang following kasi wala silang sense of ownership. Wala silang core. Wala silang core. Kaya kita mo, wala yung mga nanonood ng mga I would be amazed kung may mga followers sila nang galing kabilang parlor. Na kasi hindi naman lahat ng galing ng kabilang parlor wala na silang sense of fairness, no? Yung i-follow ka rin pala nila para magkaroon sila ng sense of balance. Alam mo yung, may mga ganyan ako may mga kabarkada ako na sobrang diehard kakamping, pero pina-follow pa rin nila ako, ganyan. Tapos, alam mo yun na parang, yung mga tipong, parang, syempre, anti-Marcos talaga sila. Pero sabi nila, baka naman meron ding Sadie Grace, alam mo yun, ganyan. So parang magkaroon lang sila ng sense of balance sa buhay nila. Kaya nga ako nga, ang sense of balance nila sa akin, kasi karamihan ng mga kakilala ko na kakamping is, anti-ano rin sila, anti-US occupation, ganyan, anti-ganito. Hindi yung ayaw nila kay Lenny noon. So parang, that's what they don't like about Lenny. Pero gusto kasi ni Lenny, kay Lenny is, hindi naman do kasi magnanakaw si Lenny. Walang, yun yung number one concern nila, yung pagnanakaw. Which is, mga Bex, parang, come to think of it, ako naman parang, tama. Yun din yung gusto nila kay Duterte. Ayaw nila kay Duterte is yung mumura, tapos yung war and drug. Ganyan. Kaya sila hindi expected nila noong yung expected nila talagang lahat na ay nako magsasalita to si San. Na pag hindi ako nagsalita, ibig sabihin, ay, nabusal lang si Bex. Ganon. Ganon yung eksena nila. Yung char ba nila sa kanilang panuntunan sa buhay, ganyan. Pero ngayon, ito ba to? Sino ka, Ben? Anong naglalaban mo? Pinaglalaban ka pala. True. Pinaglalaban ito, Diyos me. Kaya kita mas si Mother Dragon. Ano talaga yan? Electoral reform yan? Kasi bakla. Pinaglalaban niya noon. Dinaya si Bobong ng Smartmatic. Tanggalit yung Smartmatic. Ganyan. Tapos ngayon nakikipag-labing ka dun sa kaaway natin. Parang true. Actually, kaya tingin ko nagkasundo to si Attorney Glenn Chong at saka si Attorney Glenn Chong at saka si Maharlika. Kasi si Attorney Glenn Chong, yun talaga yung core niya, electoral reform. Yun talaga yung core niya. So kaya nagkaanuhan sila, naging magkaibigan din. Kaya kita mo, itong may kamag-anak na drug lord sa Panay Island. Baka bigla na siya sumulpot. Oo. Tapos, dati akong anti-Marcos. Parang hindi naman. Dati siyang anti-Marcos, meron siyang proof, meron daw siyang post na anti-Marcos siya. Lahat naman. Tapos, kasi pinalikan ko
mga kaso, pero yun lang pala, kinopya lang naman pala niya sa'yo. Yung analysis niya ng mga kaso-kaso. Which is, ako, it was handed over. It was handed over. Scripted yun. Scripted. Anong it was handed over? Hindi niya, di ba, ang press release niya, inaral niya, ganyan-ganyan. Ganon. Hindi niya inaral. Naka-discussion handed dyan eh. Talaga. Handed over. Oo. So ganun ang eksena niya. Ganun ang eksena niya. Kaya duda rin ako noon kasi parang, kasi, sa law school kasi, yung mga professor, alam niyan pagka wini-widow mo lang yung recitation. Ganon. Alam na mga yan pagka yung nanggogoyo ka lang or hindi mo nabasa yung original text. Ganon. Ine-etchos mo lang siya. Kasi syempre, ang mga law student na gipit, sa digest kumakapit. So kung yung klase mo alas 9, pagkatapos alas 7 na, tapos ang babasahin mong kaso 10, hindi mo na kaya yun, Bex. Maghahanap ka na lang ng digest, ganyan. Tapos yun ang babasahin mo, para kahit paano may bala ka sa recitation, ganyan. Ngayon, yung mga professor, alam ng mga yan pag nanggagago ka. Ganon. So, ngayon, mag-a-ask ka ng mga detalye, o anong motion yung pinahiligan anong motion yung... Kasi wala yun sa digest eh. Hindi nakalagay sa digest yung mga... Yung development ng kaso. Yung development ng... Kasi ang digest, kasi nagda-digest din kami naman sa ano namin, pero international cases. Sa digest lang naman kasi yan is summary and then IRA. Issues resolve. Resolution. Ano ba yung IA? Analysis, question. Yun tapos, yun lang. Oo, ako nakalagay na naman yung ano yung ratio decidendi, ganyan, decidendi, di ba? Yan lang yun. Ano yung auditor? Oo, yun lang yun. So ngayon si Bakla, pagkatatanungin mo ng detalye, which he kills, hindi niya alam. Pero ang press release niya, binagbasa siya. Ganon. Nung mga time na yun, hindi ko na siya kinulit-kulit na ano. Hindi naman ako, parang I wasn't out there to embarrass anyone. Hindi ba ako naghahanap ng kaaway or ano eh. Oo. Pero, yun. Pero alam ko, sus, bakla. Hindi ko alam yung detalye. Yes. So parang, ngayon sila, parang, okay, ganyan. Ano nga kaya nga, wala akong amor na sundan sila kasi hindi ko naman sila pinapalo noon. Kasi nga, wala naman ako natututunan. Alam mo yun, na parang, hindi naman ako, hindi rin kayo nakakaaliw. Wala rin ako natututunan. So, dead man na lang. Di ba? Na parang, either alawid mo ko, or may natututunan ako sa'yo. Or, mas maganda both. Di ba? Naaliw na ako sa'yo, may natututunan pa akong bago sa buhay ko. Pero sila, bakla, pinanood ko, wala lang silang manggawin, kundi awayin ng mga BBS vloggers. Totoo. Diyos me. Pero ang hindi ko magets, yung mga problema na parang, mga putang ina ninyo, klarong-klarong problema. Pagkatapos sasabihan nyo kami na hindi, bitter ka lang, yung parang, bakla, yung pest issue sa NAIA, problema yun. I mean, hindi yun issue na ginawa namin. Di ba? Yung pest issue dito sa NAIA, it's a fucking problem. Come on! Di ba? Pagkatapos parang aawayan nyo kami na, ay, ikaw nagsasalita ka na naman ng mga bagay na makakasira sa gobyerno. Parang, pagtatalunan pa talaga natin kung mayroong problema doon o wala. Hindi, kaya ang alam mo sa kanila, hindi sila kasama sa, they are not contributing anything to the governance of the country. Kasi hindi sila muna. Wala silang ambag. They are just a bunch of assholes who want attention. Kasi nga, bakla wala kang ambag na mapaganda yung governance. Ang gusto nila gawin, awayin yung mga taong namumula. Bakla magkaroon ka naman ambag sa governance. Ang dami-daming problema. Bakit hindi mo gamitin yung platform ninyo na, oy, kayo dyan, yung mga tipong, oy, sabi ni Bongbong, bagong Pilipinas na, bakit kayo dyan sa DOT ganito pa, ang bagal-bagal. Ganon! Correct. Pero sila, girl, wala lahat ng branches ng government. Perfect! Except kay Inday Sara.
Which reminds me, ha? Di ba naman ang Duterte nga, inaaway niya yung PCO. Oy, kayo PCO, ba't hindi kayo gumagawa ng ganito? Oy, kayong DOTR, ganyan. Oy, DPWH, bakit nakabala na rin pagmumukha ni Mark Villar dyan? Bawal na yan, ha? Bawal na yan. Sabi ng Presidente, bawal na yan, ha? O, bakit kayo dyan sa airport, gano'n? Kaya may takot sila kasi mga supporter ni Duterte, binabaruwal yung mga kawani ng gobyerno. Correct. I remember si Attorney Trixie may DDS sa noo yun eh. Pero inaraw-araw na ni Attorney Trixie yung Department of Agriculture, no? Yung sa importation. Diyos me. Diba, inaprubahan ni Duterte yung rice tarification. Hindi naman kami lahat sa rice tarification na yan. Hindi namin, bakit ganyan, kawawa yung mga magsasaka, ganito. Meron niyang, merong participation. Baka ito talaga, wala silang participation. Taga-rararara lang, Diyos me. Taga-away lang sila ng Philippines. So, no wonder, hindi sila pinapakinggan kung hindi ka pinapakinggan ng tao about criticism mo sa government, hindi ka nila pakikinggan sa pamumuri mo sa kanila. Dahil ano yan, manonood ang salita sa'yo para purihin nila si Bong, para, ay shit, pinupuri niya si Bong. Ang ating educated, mabait, gentleman, president, dashing president. Kasi wala naman silang silbi. Kasi yung mainstream media mismo na ang pumupuri kay Bongbong. So, bakla ako sigin mo. Oo. Pero wala akong chika sa'yo, naalala ko. Wala akong chika sa'yo. Naalala mo yung kapitbahay mong mapagmataas? Na ang mga api daw ay mga taong nasa kapangyarihan. Naalala mo yun? Sinugod ako ng trolls noon. As in, talagang inoorasan ko. Talagang every 60 seconds, talagang, meron talagang nagko-comment na troll sa akin, ganyan. So, binabantayan ko talaga, binablock ko. Grabe, siguro maghapon, ganon. Hanggang sa hindi ka talaga makakatch up. Pag ay malingat ka lang, hindi ka makakatch up doon sa dami talaga nila na dumarating at nagko-comment. Ganyan. Ano ginawa ko, Mia? Shinare ko yung greetings nung kanyang shinare ko yung greetings nung kanyang Chervalo. Ang ina, nawala ng parang bulalan mga trolls. Nawalang parang bula, as in. Sabi ko, ay, tumpak yung aking bubuit na nagsabi. Hi, tita! Sabi ganun nung Hi, tita! Naku, itong tita ko na to ay napakabait. Nakakaloka. O, diba? Ang Torvalo, no? Ang Torvalo ng bayan. Ang Torvalo ng bayan ay, may isa pa akong kapitan. Kamusta yung isa mong kapitbahay? Game? Okay. Shit, may kapitbahay na naman ako. Alam mo naman itong barangay namin. No? All-star cast? Girl! Ewan ko sa barangay nyo, no? Dito ko nabuboard sa barangay namin. Kasi barangay talaga namin, maraming boga mga personalities. So, isang barangay namin. Kasi yung barangay captain, boga yung barangay captain, di ba? Tapos yung barangay captain, syempre may mga barkada ang barangay captain sa barangay, di ba? Ano, kabarkada niya yung nagbibenta kabarkada niya yung pinakamay-ari ng malaking hardware, ganyan. Or kabarkada niya nagbibenta ng travel agency, ganyan. So, ngayon, yung may-ari yung travel agency, parang siya yung pinakamayaman sa barangay namin. Travel agency ba siya? Actually, hindi lang travel agency. Siya rin yung merong, TODA. Yung TODA. May-ari ng mga tricycle na umiikot-ikot sa barangay. Dito po yung nakabongga. Kasi syempre, yung barangay namin, mix kasi yung barangay namin, may mga mahirap na side, may pangmayaman. Ngayon mga, syempre maraming may hirap, no? Kasi nga barangay naman sa Pilipinas. No? Ngayon mga barangay sa Pilipinas, no? Mga normal barangay, di ba mix, may mga mayayaman, may mga mahirap. Syempre yung mga mahirap,
gusto nila makatipid sa kuryente, di ba? So, itong mayaman din na to, siya na may-ari ng todo, may travel agency na siya. Tapos siya pa yung merong business ng kuryente. Jumper. So, mayaman talaga siya, girl. Mayaman talaga siya, sobrang mayaman. At may asawa. May asawa na yun. Siyempre, matanda na siya. May asawa na. Pero syempre, isa siya sa mga pinaka-social. Kasi nga, diba, grabe, ikaw may-ari ng TODA, ikaw may-ari ng pinakamalaking travel agency, tapos ikaw rin ang may-ari ng TOD, ng jumper, ng kuryente. O, saan ka pa, Joey? Ngayon, itong kapitbahay namin na nagmamagandang madalas na mahilig siya. Ano siya, social justice warrior siya sa barangay namin. SGW. So, pag may mga nakikita siyang inaapi, parati siyang bumapalanda, inaapi! Pa! Kayong mga inaapi! Ganyan, ganon. Ganyan ang leveling ni Siyempre, siya, talaga siya parang, hindi mo na rin siya masisi kasi lumaki rin naman siya sa magandang pamilya, pinag-aral siya sa exclusive school for girls, ganyan. Pinag-aral siya sa exclusive school for girls, ganyan. Dala natin ng exclusive school for girls sa pangalang Santa Magdalena University. Ganyan. Tapos, so, tinitingnan lang siya sa mga barangay namin, no? Na kasi, pare naman ni Ateng, SJW, nag-aral sa magandang paaralan, ganyan, etc. Tapos, ayaw rin niya ng mga feminista rin siya bakla. Kasi SJW, feminista. Ganyan. So, ayan, ganyan. Tapos galit na galit siya rin sa galit siya sa mga chauvinist. Ganyan. Sandali lang, girl. Naitapon ako. Muna, commercial break lang. Sige. At saka may message din ako. Ba't kayo na lang kayo? Ay, may mga nagtatanong dito na, hi, tita. Mag-scroll kayo doon sa wall ko. Mag-scroll kayo. Andun na, giveaway na. Ayun. Nag-iisang greetings lang naman yun. Nag-iisang greeting lang na shinare ko. Mukhang virus yung kapitbahay ni Sas. Tinech ite, paklo ka naman. Miss Joey, ano yung greetings? Ayun nga. Kasi ayaw kong tantanan nung trolls nitong dalahirang to. Ayun. Sabi ko, di sige, since ayaw kong tantanan ng mga trolls mo, babatiin ko na lang yung mga nagsusupport sa'yo. Ayun. Tapos hindi yun. Tapos nung shinare ko yung greetings, na walang parang bula ang mga trolls. As in, parang ang bubuhit ko ay on point. Ayun, nakakaloka. Hello sa mga magandang babae na lumalaban ng katotohanan para sa bayan. God bless you, Sas and Joey. Continue to fight for the for the better Philippines. Papunta si PBM dito sa March 15. Saan po, Miss Ma'am Ann? March 15? Meron pa siyang alam mo narinig ko, may nagsabi sa akin na taga LGU. Nitong March, sunod-sunod yung mga probinsyang pupuntahan niya. At kung meron mga nakikinig dito sa akin ng mga taga-LGU ng probinsya, sunod-sunod at naka-agenda daw ang People's Initiative. Kaya wag na wag niyong kakalimutan yung issue ng People's Initiative na yan. Kasi ang ginagapang pa. Ayan. Okay na. Yan na yung kapitbahay ko. Tapos yung kapitbahay ko, may nakakapit siya. Ay, hindi pa nakakapit siya. Siya kapatid. Yun ang hindi alam ng mga iba kong kapitbahay. Ano to? Si Bex. Kaaway niya yung barangay captain namin. Kaaway talaga niya yan. Inaaway niya. Wala bata pa siya. Okay. Sabi niya, bata pa siya. Kaaway niya yung barangay captain namin. Naninindigan na siya laban sa barangay captain namin. Bata pa siya. 13 years old pa lang siya ganyan. Koy, pare ni. Taray. Tapos, recently, na-observe namin, bakit tahimik na si Bex? Tahimik na si
Bex sa laban kay Kapitan. Mm. 30 years old pala yung kinakalaban buong niya. buhay niya galit na galit siya kay Kapitan. Nalaman namin, alam mo naman yung mga manikurista sa barangay, di ba makismosa yan, di ba? Kung gusto mo talaga malaman ang chismis ng bawat isang bahay sa barangay ninyo, bakla, yung manikurista ang kausapin. Kasi yung mga manikurista, syempre lahat yan sinaservisan niya, alam niya lahat yan. Alam niya ang lahat na nangyayari sa bawat isang bahay. Sabi niya, ay Bex, habang tinatanggalin niya ako ng ingro, no? Ang sarap na, tinatanggalin ako ng ingro. Ay, hinakalukay. Talagang kinakayod talaga. Iba pa naman ang halukayan ng ingro ng mga manikurista ng mga barangay. Aminin mo yan. Bakit talagang parang, Bex, may inibig ka ba siya? Halukay kung halukay. Sabi siya, Bex, may chika. Sabi ko, ano chika? Ito, palang kapatid ng SJW. Kabit nung kabarkada ni ng Kapitan. Ha? Yung kapatid ni JW. Oo. Kabit ng kabarkada ni Kapitan. Anong kabarkada ni Kapitan? Isa talaga sa mga close na kabarkada ni Kapitan. May asawa yung may-ari ng kuryente, ng jumper ng kuryente sa atin. At ng toda, at ng ticketing. Ganyan. Travel agents. Ayun na nga, Bex. Ang pinasawa, ganyan. Kaya nga kabit, ano ka ba bakla? Hindi mo ba naiintindihan, ang boba mo naman, sabi ko ganyan. Kaya nga kabit di ba? Pinasawa, sabi ko, in fairness, ang boba ko doon, ganyan. So, sabi niya, 1 + 1 mo na lang, girl. Sabi ko, girl, mahina ako sa math. Ano ba? Ganyan. Ayun na nga. Nagmamahalan sila. May kabit mo nagmamahalan, ganyan. Sabi ko, hindi yung kapatid ni SJW, may asawa din. Ayun na nga, Bex, iba. Kakaiba. Sabi niya, yung mga kaibang pagmamahalan to. Sabi niya, Bex, bakit nung kapatid, mas pagats ata yung kapatid ni SJW. Medyo sariwa, ganyan. Bex, alam mo na kung bakit siya bumubuka ka nun sa kabarkada ni Kapitan. Ano ba naman, di ba? Ano sa tingin mo ang gusto niya doon, di ba? Sabi ko, parang hindi naman ako naniniwala dyan, Bex. Sabi niya, kung hindi ka naniniwala sa akin, Bex, sabi sa kanina, bakit sa tingin mo, si SJW, 13 years old pala, nakipag-away na Kapitan. Tapos all of a sudden, tahimik. Ano ba sa tingin mo, nagkakaroon sila ng gathering, hindi kasama yung may-ari ng travel agency at ang kanya kabarkada. Siyempre, ikaw ba, Bex? Sabi, ikaw ba, Bex? May jowa ka. May jowa ka, tapos yung jowa mo may kabarkada. Away mo ba yung kabarkada ng jowa mo? Ganon. So parang it's all in the family, sabi niya ganyan. So pagkakapamilya na sila lahat, kabit galang yung side ni SJW. Pero ibig sabihin, ang unity nangyari beforehand ba? Sabi niya, ang unity na ito, bakla. Hindi na ito unity ng prinsipyo, unity ito ng unity nila is kipay. Unity kipay. So, ganun na nakalock-in ang kanilang relasyon, hindi prinsipyo. Girl, kipay. Nota to kipay. Ganyan ang unity nila. Sabi ko, ay, mas matindi unity yan. Sabi niya, sa tingin mo ba, ikaw ba, Bex? Sa tingin mo, aawayin mo pa rin yung kabarkada ng ikaw ba? Siyempre, kung ikaw yung kapatid, ano sasabihin mo doon kay ate? Ate, huwag mo na awayin kasi kabarkada yun.
Sabi Okay, ko, ka-unity ko yan. in fairness, di ba? In Oo. fairness. Kasi ikaw, Joey, halimbawa, kapatid mo, may jowa. Mm. Tapos ikaw, galit ka dun sa barkada nung Oo. jowa na kapatid mo. Kakambyo. Diba? Kakambyo ka. Kakambyo ka. Mm. Or inaaway-away mo. Ganyan mo, 13 years old ka pa ng jowa. Pero may ang nadinig ko doon, parang immediately yata Alam mo, after nung hindi ko nga bumibisita ka rin ng barangay namin, nakikichismis ka na. oo naman. Nagpapamanicure ka rin dito. Nagpapamanicure ka. Oo. Nagpapamanicure Ano ako. sinabi sa'yo ng manikurista? Iba sa'yo sinabi Ang ng sabi manikurista. nung manikurista, ang sabi nung manikurista, immediately after noong Miss Universe pageant, yung asawa ng barangay captain ay inatado na ang bacon. Ay. Oo. So, hindi lang pala binigyan ng langgusina. bacon na malaki-laki. Hindi lang pala langgusinahan, langgusina. Hindi lang pala langgusina. At ano mga to, tosino, ang business ni Kapitan. asawa ng Nung kapitan. asawa ni Kapitan. Oo, nung Lahat asawa ni na Kapitan. lahat na frozen delights. Oo. Tapa. Oo. Kasi 'di ba May bacon. Ito bacon. ang mga tosino, usually yung business ng tosino, ino-offer mo yan dun sa mga kakilala mo, ganyan. So, Parang kaibigan ko. Kasi syempre, yan eh. yung kumbaga yung parang, ang offeran mo, yung parang, ay, parang bet ko to sige, offeran ko nga to, ganon. So, di ba gano'n naman yung mga gano'n naman. Yung parang di ba yung mga nag-i-avon-avon. Ang lalapitan mo dyan, yung mga kakilala mo na. Tapos kakilala ng kakilala mo. Tapos yung kakilala ng kakilala mo. Kasi ano yun eh, for gives yun, diba? Tawag for gives. Ilang gives yun eh. So, kailangan may trust system. Correct. So, ibig sabihin, hindi man i-offer sa kaaway mo. Di ba? Hindi man i-offer sa kaaway mo yung yung paninda mo. Ganon. Pero, yung bacon na supposedly ay ino-offer lang sa mga kakilala, kaibigan, and trusted people, immediately after the Miss Universe, ay nag-offer ng bacon na hindi matatanggihan, including nung mga kaaway. Ano yung bacon na in-offer? Anong flavor? Anong kulay ng flavor? Honey, in form iba to, of honey glazed bacon. Honey and money. Medyo yellow. Honey and money. Medyo yellow yung glazing, gano'n. Oo. Pero yung mabilis lang rin mabilis lang rin makain. Yung mabilis lang rin makain. Ayun. Ganun. So yun yung narinig ko na kwento ng manikurista na so 'di ba immediately after wala nang talak tong si ate laban dun sa pinanggigigilan niya since 13 years old. 'Di ba? Siya nagsalita kahit di ba? Meron siya contribution. Sabi niya, kasi nga, sa barangay namin, may taong grasa. Yung taong grasa na yun, girl, walang tigil ang bibig ng taong grasa. Alam mo yun? Kasi syempre, pag taong grasa ka, wala ka ng filter. Pag taong grasa ka. Sinasabi mo lang lahat. Pangit na gano'n mo, ng dress mo. Ganyan. Ngayon yung taong grasa, nakita na si Kapitan. Si Kapitan! May sinabi siyang masama kay Kapitan. Na hindi nagustuhan ni Kapitan. Si Kapitan naman, inaway din ng taong grasa. Ikaw nga, nag-rambi. Kasi yung isa. Kaya yung taong grasa na to. Kaya ito yung isa kasi sumisikot ng pentel pen. Sabi ng taong grasa, ay, Kapitan, nakikita kita sumisikot ng pentel pen. Ganyan.
So, itong taong grasa na to, hindi na makauwi. Kung ano, doon sa kalye na tinatambayan niya. Oo. Sabi ng taong grasa, si Kapitan, nakita ko nung sumisikot ang pentel pen. Kaya nauubos yung pentel pen sa barangay. Ito, tira ng pentel pen. Siguro, Kapitan. Pero tulad siya, no? Sa taong grasa. Siguro nag-rugby. Ayun. Sumingit si SGW. Para walang gulo. Para na lang kayo magpatest kung sino sa inyo ang puno ng rugby. Okay. Sumingit pala siya doon. Sumingit siya. Oo. Sabi niya, para walang gulo, pareho na lang kayong magpa-test para malaman natin, para magkaalaman, magpa-inventory tayo sa bookstore kung may ilan na ang pentel pen ng ubos at sa hardware kung ilan na ang rugby ng ubos para meron talagang proof kung sino talaga ang hayok, ganyan. Yun na yung participation na. Todo na. Kaya nga, diba, naloka nga ako, diba naman, si Paula, since 13 years old. Kaaway yun yung Kapitan. Doon nabuo yung ano niya eh. Doon basically umiikot yung career niya eh. Diba? Sa pagiging anti-kapitan. Diba? Since 13 years old. Pero girl, kung yung kapatid mo, nakikinabang naman dun sa kabarkada, syempre, family first. Alam mo naman, family first. Sa barangay namin. Barangay kasi namin is very, ang barangay po kasi namin is very traditional. Pero bumubuka ka. Ganon. Ganon. Very traditional pagka umaga. Pagka gabi. Labo na, girl. Ganyan. Labo na. Tungtong ng paglubog ng araw. Iba na. Pag umaga po, ang barangay namin, Maria Clara. Pag gabi po, Ani Batong Pakal. Ganon. Ganon yung eksena niya. Sa umaga, siya ay dispatchadora. Sa gabi ay bonggang-bongga. So ayun ang chinismis sa akin ng manikurista. Alam mo yung manikurista ko ay, hindi ko alam kung parati siya nagsasabi ng totoo. Pero nga, yung manikurista ko kasi siya yung manikurista ng barangay. So pag nag-manicure yan, nagmamasid-masid din yan sa bahay, nakikinig din siya ng mga chikahan, ganyan. So, ganun ang eksena. So, sabi ko, fair. Actually, nagulat nga kaming lahat kasi yung anak nung kapagkada ni Kapitan, kinasal yan. Kinasal sa amin yan, ganyan. Doon sa kapilya. Kasama niya yung asawa niya, ganyan. So, sabi namin, hindi pa. Sabi ko, siguro ganyan talaga yung pag ganyan ka na mayaman, parang dead ba ka na sa mga ganyang issue na. Basta pag formal, I think yan ang etiquette ng mga ng mga escabeche. Na pag mga formal, parang yan yung mga tipong, tanggap ko ng kabit ka, pero hindi ka dapat pwede mapakita sa publiko. Ganon. Bigyan mo ko na kay may pelikula dyan ano yun yung Etiquette of a Mistress? Yung pelikula ni Chris na parang derive yata sa siya yung based on personal account ng isang mistress ng high society, ayan. So yun yung mga nila, yung meron siya isang friend na mistress ng isang Chinese tycoon, tapos parang yung legal wife, hindi na lang niya kinokontra kasi apparently kasi yung mistress parang mahaba yung baba, ganon. Tapos nakakaloka. Pag sabing ganon nung legal wife, hindi ko siya kukontrahin kasi simula nung naging kabit siya, gumanda yung business ni Chinese tycoon. So good feng shui yung kabit. So ngayon, edi in harmony sila, ganyan. So kumbaga parang, sige, ka dyan, kahit mag-turjakan kayo ng unlimited, go lang kasi
because of that, escabeche, gumanda ang business ni gumanda ang business ni Tycoon, ayan. So, ayun, kung maganda ang business ni Tycoon, mas makakapag-provide siya dun sa legal family, ganyan. So, tinanggap na lang nila. Ayun. Hindi, ganun naman talaga yan. Kasi nga, syempre, di ba, na pag darating ang panahon, hindi niya na kayang ibigay yung, dati parang hindi niya na kayang ibigay yung kagustuhan ng jowa niya. May mga ganyan kasi hindi, kailangan po ito para makapag-concentrate ako sa business. Ayaw mo kong torjak yan, ayaw mo kong ganyan. Kunin mo na lang sa iba. So, di humanap ka ng kabit, gano'n. May mga ganyan, girl, na parang, tinotolerate nila. Kasi syempre, ikaw, girl, pang-eagle wife ka, yung buong buhay mo, binuhos mo pa palaki ng mga anak, ganyan. So, nung lumaki ng mga anak niya, bakla, pwede pa magkaroon ako ng time sa sarili ko. Di ba kaya karamihan ng mga legal work, ang gusto nila to travel. Yung gusto nila ng time for themselves, yung mga beauty alta. Kaya kung gusto mo ng mag-wifey sa'yo, Bex, buong buhay ko, piligay ko na dyan. Di ba pwedeng lumaki ng mga anak natin? I-enjoy ko na yung buhay ko. Kung gusto mo ng katorja, gabi-gabi, ganyan, humanap ka ng kabit, humanap ka na ng kabit, ganyan. Pero, huwag kang makipagwalay sa ako, huwag niyo ipapakita sa publiko. Bigyan niyo ako ng kahiyan, gano'n. Gano'n na lang yung mga deals, no? Gano'n yung mga deals. Na huwag mo kung, di ba, halimbawa kaya nga, di ba, kaya nagalit nga daw, ang chismis, kaya nga daw nagalit yan. Yung isa akong kapitbahay, kaya nga, di ba, kaya nagalit yung kapitbahay kasi namin, kabit din siya nung may-ari ng, kalsada. Kalsada sa barangay. Grabing barangay namin. So, siya yung pinakamayaman sa barangay namin. Ngayon, ang eksena niya is, kabit siya, tinotolerate naman yung legal wife. Pero, bakit ka nagbabaladan, nagmamahalan kayo, nagaganito, nagaganyan. So, imbiyer na ngayon yung legal wife. Pinayagan ka, makikkantutan ka dyan, mag-benefit ka ngayon. Bakit kailangan pong pangalandakan sa pundo na nagmamahalan kayo, nagaganyan? Hindi mo na ako binigyan ng kahihiyan. Ganyan. Gano'n eksena. Tinolerate kita dahil hindi ko na magampanan ang gampanin ng public sa relasyon ito. Parang you are there because I want you can offer the bibingka. The bibingka buffet. You can offer the bibingka buffet. Pero ngayon, pinagmamalaki mo pa na nagmamahalan kayo, ganyan, ganito. Hindi mo na ako binigyan ng kahihiyang futa ka. Ganyan. Kala mo naman yung mga mayayaman, ganyan talaga. Bakit ka pa nag-i-exe-eksena na ikaw ang mahal, ikaw pa yung ganito, ganyan. May legal wife. Ganon. So, ganon yun, girl. So, ikaw naging mayaman kayo talagang buong ng buong. Ay, hindi na natin sa buhay kasi pagod ka na eh. Pagod na ako, no? Pinalaki ko yung mga anak natin, pwede ba magbiyahe na ako, enjoy ko na yung buhay ko. Ano, ikaw lang? Ganon. Diyos me. Pero magkakaroon daw ng parang, magkakaroon ng shake-up doon sa kabilang barangay. Talaga? Oo. Doon sa kabilang barangay, doon nagtatrabaho itong kapatid ng escabeche. Oo. Doon siya nag-o-office. Tapos, magkakaroon daw ng shake-up. Kasi, yung parang CEO dun sa company na pinagtatrabuhan ng kapatid ng escabeche ay tawag dito, gustong palitan ng barangay captain dun sa kabilang ibayo. Ganon. So, yun, mukhang magkakaroon ng malalaking changes in the next few weeks. Dahil niluluto na daw nila kung paano. Oo. Dahil, yung CEO naman kasi
doon sa pinagtatrabahuhan nung kapatid ng Escabeche. Yung CEO doon, napaka-weakling naman kasi. Parang, wala ring parang, Walang ambag. walang ambag. Hindi ko nga alam kung bakit naging CEO yun eh. Naging CEO yun kasi umatras yung mga katunggali niya. Mm. Parang I don't think cut talaga siya para maging CEO. And dami na yata nai-imbier na sa kanya. Tapos, ang tumatrabaho at ang sumusuporta daw ay yung barangay captain ng kabilang barangay. Nachokaran din ng barangay captain nyo. Ayun. So, yun ang gulo-gulo talaga dito sa ano. Ang barangay issue talaga, ang gugulo, no? Yung ang drama. Alam mo yung barangay, di ba? Nandiyan ang drama sa barangay. Ang drama eh. Nandiyan yung drama, nandiyan yung kabitan, yung mga, di ba? Oo. Ang barangay talaga ang kaya nga di ba mga politiko kailangan talaga is meron silang connect sa mga barangay captain. Kasi lalo pag natakbo ka ng national. Kailangan syempre mag-introduce sa iyo sa barangay captain mayor. Syempre mag-introduce sa isang mayor, governor. Syempre pipiliin mong governor yung mas maraming network ng mayor at mas maraming network ng barangay captain. Di ba? Kasi yung barangay captain, yung mag-mobilize ng mga tao from the ground. Correct, oo. Sila yung kilala eh. So, ganun-ganun ang leveling nila. Kaya ang tawag dito, at saka kasi yung yung nandun sa barangay level, yan kasi makaka-identify kung sino yung iyo at saka hindi iyo. Yes. Kasi yung barangay din, kaya nga mahilig, yung mga politiko, mahilig silang magbigay ng mga ayu-ayuda. Oo. Sino ba nagbibigay ng ayuda? Yung mga barangay. Eto na para sa tao na yan ha. Bakla hindi yan para sa mga mahirap. Ang binibigyan nila niyan is para sa mga tao nila. Oo. Correct. So, actually, halimbawa, meron ka na. So, kasi, kailangan mo ng base eh. So, ang base nila, yan na yung base nila. Halimbawa, ilang million yan? 3 million? Or 10 million yung mabigyan ng ayun. Or sabihin natin 4 million yung mabigyan ng ayun. Bakla may 4 million ka ng siguradong, tao. siguradong iyo. So, yung itataas mo na lang, yan na yung yung kampanya mo na lang, yung bubula-bulahin mo na lang sa debate, bubula-bulahin. Pero meron ka ng sure ball na yung mga nakuha na ng barangay. Actually, nagtataka ako nung 2022. Nagtataka ako kung bakit nakapasok kaya guys, you cannot really underestimate the power of ayuda. Talaga it changes the result of the election. Kasi nagtataka ba't nakapasok si Rizzo Ontiveros sa top 12 sa Senate election, senatorial election. Diba, ba't kaya nanalo yan? Ganyan. Well, one thing, hindi niya in-associate yung sarili niya dun sa mga losers. Hindi siya dumidikit sa campaign ni sa campaign ni Mama Lenny noon. Pagkatapos, I ask around na parang, binoto niyo ba binoto niyo ba to? Binoto niyo ba yan? Ganyan. Tapos kakatanong ng ganun. Kasi nga, parang naloka ako kung bakit siya nakapasok. May mga nakausap ako na, ate, binoto namin yan kasi nagpamigay yan ng ayuda sa mga, yun yung mother goose? Narinig mo na yung tawag nila na mother goose? Mother leader, mother goose? Basta parang ganun. Siya yung parang lideran sa mga barangay. Ganun. So, talagang maganda yung naging diskarte niya kasi nagpaayuda ng bonggang-bongga daw, di umano. Itong si Risa, sa iba't ibang mga toda, sa iba't ibang mga mother goose kinemerlu, ganyan. So ngayon, hindi naman nila kailangan ng ipagsigawan na binoto nila ito or ipakampannya. Pero, nagkaroon siya ng base kung saan, nakatulong sa kanya talaga tingin ko nakatulong sa kanya ng bonggang-bongga yung pamimigay ng ayuda. And I think that is the template of Tambaluslos and other politicians na push sa ayuda. Kasi, talaga, yung talagang it will really help your popularity.
your chances of winning sa election, ganyan-ganyan. Ang problem, yung pamimigay nga nila ng ayuda kasi has become so shameless na it amounts to vote buying already. Ganon. Naging legal na siya na naging legal na vote buying na. Ayun. Kaya nga, sabihan ninyo, lahat ng mga kamag-anak ninyo, kaibigan, lahat ng inyong mga kakilala, ganyan-ganyan, na ang pag-receive ng ayuda should not be a reason to vote for that person. In fact, it should serve as a red flag. Pag kayo binibigyan ng ayuda, pagkatapos, hindi naman clearly defined para saan yung ayuda na yun, or parang, di ba? Hindi nyo dapat i-take yun as a standard of public service. Ganun. Ayun. Although may mga ano rin naman, may mga, ang tawag dito, yung mangilan-ngilan na mga ayuda na talagang, yung meron talagang tina-target na problema. May mga ganun naman na ayuda na okay. Pero, gayon pa man, it's better to, to err on the side of caution. Pag na-receive kayo ng ayuda, dapat suriin nyo. Dapat maging red flag siya. Diba? Ba't kayo bibigyan ng ayuda? Ba't kayo ganyan? Kung yung politiko na nagbibigay sa inyo ng ayuda ay walang ibang mai-offer, kundi ang pamimigay ng ayuda, mag-isip-isip na po kayo. Ayan. So, ayun. Sabi ni Tenten Maria, kaya ba si ayuda ang ginamit para sa PI? Di ba deadline daw ng PI Holy Week? Well, that's the fastest way to get. So ano na yan? Tuloy na talaga yung PI. It looks like. Pero ano nga, ayun na nga, bakit ka nagpapa-PI and at the same time, nasa frontline ka ng World War II? True! Diyos me. Itong na to, hindi mo maintindihan yung gusto. Ay! Merong galit na merong galit na public official. Sabi niya, ba't daw nagalit yung mga tao sa People's Initiative dahil lang daw si Martin Romualdez ang nagsusulong. Hindi raw niya maintindihan. Hindi ko gets rin yung ibang mga tao. Hindi gets to ibang mga tao na bakit nyo kasi iniisip na galit lang rin, na bukod sa galit, na walang ibang reason yung mga taong galit sa PI bukod kay Martin Romualdez. Huh? Ba't nyo kasi iniisip na, ba't nyo kasi iniisip na galit lang ang mga tao kay Martin Romualdez kaya ayaw nila ng PI? Diyos ko po, napakadami pong reason kung bakit ayaw ng mga tao ang PI. Isa lang po doon sa mga reasons na yon ay yung dahil si Martin Romualdez yung behind it. Hindi, kung ganyan ang reason mo, ibigay sa'yo ng mga to, ang masasabi ko lang is, we're fucked. Pero, ayun. Wala mo sabi yung parang, yung hindi mo ma-defend yung substance ng PI. Pagkatapos parang ang gagawin na lang is, ba't kasi kayo galit? Parang ganyan-ganyan. Hindi ba parang stupid reasoning nyo na kaya ayaw nyo lang ng PI dahil si Martin Romualdez na nagsusulong, yung gano'n. Hindi po gano'n. Napakadami pong reason kung bakit ayaw namin ng PI. Isa lang doon dahil si Martin Romualdez na nagsusulong. Pero madami pang iba. Madami pang iba. Ayun. Anyway. Ako, sige na, girl. Oo nga, maano na rin at ang napagod na ako sa mga kwento tungkol sa sinabi ng manikurista sa barangay na. Oo nga. Gusto kong magpa-manicure ulit para makakuha rin ako ng mga matindi tong manikuristang to. Ang daming alam. Oo. Sige na. Bye! Okay, sige, bye-bye everyone.